Bakit? Natatawa ako doon sa nag-iiyakan. Umpisa pa lang ng laban. Oo, mukhang nagngangaw nga. Ang dami nila. 11. 11 versus dito. Ilan lang ho ang defense team ni BP Sara. Ng kabilang panig, halos sabay po kami nag-submit ng pre-trial brief. In fact, yung nagsasubmit po ang prosecution ng pre-trial brief, ako po ay nasa labasan ng Senado. Meron lang insidente nung araw na yon outside the impeachment issue, no, na nangyari. Kaya hindi muna ako pumasok. Tapos na ho ang kwento ng ilusyon nyo. Ito na ho ang katotohanan. Kahit yung mga galing na abogado, meron pa isang abogado nagsasabi na yung conviction ay kailangan makuha ng 16 na boto. Ba't nyo nakikitang makakaabala, makakaapekto itong pagtatalo tungkol sa numero ng kung para makonvict ang isang akusado, Attorney Mac? Para sa akin lang naman, with due respect sa prosecution at saka defense, hindi naman po pwedeng baguhin nila. Hindi nila pwedeng baguhin ang numero. Sapagkat narin ang numero, sinasabi ng saligang batas, 2/3 vote of all the members of Congress of the Senate. Kaya lumalabas na 16 ang boto. At yan ay hindi bahagi ng pre-trial. Hindi, sasabihin naman ng kanila, hindi, kailangan kasi minabawas na. Kaya hindi po pwedeng magkasundo ang dalawang yan kung yan ay pagtatalunan. No? Kaya ayan ay maging abala lamang sa kanila at mag-aaksaya lamang sila ng panahon. Opo. Pero Attorney Mac, dahil ito'y napag-uusapan Yung pag-iilusyon ng prosecution team. Di ba kayo naliliwanagan? Dalawang former Chief Justice at isang magaling na abogado. Sumagot na ho. Ang sakit sa bangs, ha? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo. Si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Ito na. Naku. Ibang klase talaga. Pag marunong talaga. Hindi kagaya nagmamarunong. Kailan ba ginagamit ang cross-examination? Pre-trial pa lang ito, ha? Pagmamarking pa lang ng mga ebidensya. Ipapaliwanag sa atin ni Attorney Poa kung ano at ayaw nilang pagsabayahin ang marking. Kasi yung kabilang grupo o yung prosecution o prosecutor, gusto nilang madaliin. Hindi naman pwede. Kahit madaliin nyo man yan, ang tumbok pa rin sa dulo ay acquittal ni BP Sara. Pero siyempre, bago natin pasadaan lahat ng ating mga tatalakay mga video, andyan po yung join button. Pumindot ka na! At sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. Ngayon, matutuwa ka, kaya sila nataranta dito sa abogado ni BP Sara na si Attorney Sheila Sison, mawiwindang ka talaga. Bakit? Magaling ho, magpaliwanag at talaga namang may laman ang mga sinasabi. Kaya pakinggan nyo, kaya sila nagalit na tila ba kinain ng buhay. Yon ang kanilang interpretasyon. Nagalit sila sa komento ng mga taong bayan eh. Please lang ho, Aling Maring. Wag nyo kaming isasali sa sinasabi nyong sambayanan, ha? Tantanan nyo kami. Hindi kami kasama doon sa sambayanang tinutukoy nyo. Kaya ba kayo nawiwindang at natataranta dito sa magaling na abogada? Kasi ho, ang mga binibitawang bara ay may laman. Pakinggan nyo. Ang venue o ang tamang panahon. Wait. Oo. Ano naman tayo? Ito. Mag-conduct na Wait trial. Saan ba ang tamang venue para ilatag itong mga sagutan? Hindi naman sa mini trial. Hindi din sa committee ng injustice. Kundi kaya hindi masyado sila nagsasalita kasi hindi naman ho tamang venue ang Injustice Committee para makipagtalaktakan. Baka makakuha lang sila ng mga panglalaban at pambubutas dito kay BP Sara
Kaya magaling ang ginawa nitong defense team ni Bibi Sara sa pangunguna. Lead depensa si Attorney Sheila. At magaling na abogado na si Attorney Powa. Pakinggan nyo, mawiwindang talaga sila pag ito ang nagsalita na. Na ang tamang venue o ang tamang panahon Oh. para mag-conduct ng trial o para sagutin at magbigay kami ng ebidensya ang Vice Presidente ay hindi sa Committee on Justice. Yun! Ito ay before the impeachment court. Ibig sabihin sa Senado. Hindi naman ito I think this is something important that we all need to understand. Hindi maaari na sinasabi lang natin, dapat dito kayo sa komite, dito kayo sa komite. Kasi kailangan lang nating basahin ang konstitusyon. Sino ba ang impeachment court? Ito ba ang Committee on Justice? Hindi. Ito ba ang House of Representatives? Sa Paul! Yan ang sinasabi natin eh. Yung iba kasi, akala mo makapagsalita lang, kahit walang laman ang mga sinasabi, makapag-share lang ng kanilang mga, alam mo yun, makaambag lang kahit hindi tama. Sige na sige. Kaya nga mayroong pre-trial eh. Kaya nga mayroong impeachment court eh. Gusto nyo ilatag dyan sa committee na injustice? Hindi pa pwede. Wag nyong gawing circus. Kayo na nga kayo nga na nagpa-impeach, kayo na kumuha ng ebidensya, kayo na nagkalap ng mga testigo, kayo pa ang nag-file ng complaint. Ang dami nyo dyan, 200 plus na congressman at nagsipirma pa. Di ba? Tapos, ito lang ang sinabi sa inyo na windang kayo. Yung mga taong bayan na sinasabi nila, hindi raw sila papayag. Na ano ba yung sinabi niya? Hindi ko maintindihan kung ano sa Alimaring eh. Na hindi daw siya papayag na lamunin, Kung ano man yung ibig mo sabihin, yung taong bayan, hindi kami kasama. Kung kayo gusto nyo, kayo na lang. At hindi rin ako papayag na kasama ako doon sa sinasabi mong sambayan ng Pilipino. Never ako makikisimpatya sa inyo. Yung kampo ng mga durobo sa kamera, sorry kayo na lang maglokohan dyan. Dito kami sa kampo ni Bibi Sara. Representatives? Hindi rin. So sino? According to the Constitution, ang impeachment court, if that even will be constituted, ay ang Senado. So, ang ibig kong sabihin, the defense and the Vice President are ready to respond in detail, again, before the proper forum, and during a fair trial. Nakukuha nyo. Ito ay sinabi bago magkaroon ng pre-trial. Kaya nga hindi natin mapagkakaila. Ang galing! The best! Talaga ang defense team ni BP Sara. At natatawa ko, Kuya Goods. Bakit? Natatawa ako doon sa nag-iiyakan. Umpisa pa lang ng laban. Mukhang nagngangaw nga. Ang dami nila. 11. 11 versus dito. Ilan lang ang defense team ni BP Sara. Hindi kinakaya. Parang ang tila baga nilamon daw di umano ng buhay. Yon ang nabalitaan ni Aling Maring. Kaya hindi siya ngayon makapaniwala dito sa defense team ni BP Sara kung gaano kahusay. Mantakin nyo konti pa lang ang binibitawang salita pero ang taong bayan nagulat na. At siyempre, nag-iyakan kagad. Sino? Huwag ho kayo mag-iiyak. Lumaban kayo. Kaya nga sinasabi dito ni Atty. Sheila Sison, sa fair trial, sa tamang venue, at sa tamang pagkakataon. Huwag madaliin. Marking pa lang tayo. Hindi ho matatapos ang marking na isang araw. Bakit? Gusto ho raw daw nilang madaliin ang pagmamarking ng mga ebidensya. Ang sabi ni sabi ni Atty. Powa, hindi pwede. Meron kayong ebidensya, markingan nyo. Meron kaming ebidensya, marking na namin. Hindi naman pwedeng pagsabayin at madaliin. Tama? Kaya ito, mawiwindang kayo. Dito pa lang, alam nyo na
na gusto talaga nilang madaliin ang impeachment. 'Di ba? Gusto nilang makonvict kagad si BP Sara. Eh, hindi nga pwede. Walang convict yung mangyayari. Walang convict yung mangyayari. Lahat ng ito, oo, mapapag-usapan lang pero, sa dulo ng ating video, sa dulo at karera ng impeachment na trial na itong ginahanda nila, sa dulo, sa dulo, kung di aktwital ang mangyayari, basura. Yan ang tandaan nyo. Kaya, Atty. Powa, ano ba yung sinasabi nila? Actually, hindi pa pwedeng magsalita ng, alam nyo yun, kasi dapat mapag-usapan na kasi dapat yung kung ilan ba yung threshold na boboto. Kaso ang problema, hindi niya masabi kasi nga hindi pa nagsisimula. Pero dapat din tumbukin para maging fair, baka pagdating sa kalagitnaan, magturuan na kung ilan yung threshold. Tama nga naman, may punto nga nito si Atty. Powa. Opinion po dito ng depensa, dapat hubang sa simula ng mismong convening of the impeachment court, agad nang marisolba yung threshold issue na yan? Para sa akin po, oo. Kasi, syempre, that will be part of the ground rules, eh. Diba? So, dapat alam kaagad namin sa parte ng depensa kung ano ba talaga ang magiging threshold. Tumatanggi po akong magkomento kahit kahapon or ng isang araw ukol dyan, dahil wala pa naman po kasing categorical pronouncement ang impeachment court, no, or the Senate sitting as an impeachment court. Iniintay po natin. Siyempre, may Manong Ted, siguro naman hindi naman natin makakaila na meron din talaga kaming posisyon dyan. Ayaw lang namin ilahad, but I'm sure you can read between the lines and know kung ano yung posisyon namin. The Constitution is clear, but sa atin sa ngayon, meron tayong posisyon but it's premature. Intayin lang natin yung Senate sitting as an impeachment court magbigay ng pronouncement. Pero dun sa tanong niyo po, definitely dapat po sa aking pananaw, mapag-usapan kaagad yan kaysa yung sa gitna na natin mapag-uusapan yan at baka magkaroon pa ng problema. Tama nga naman. Di ba? Pero mas magandang imungkahi na yan bago magsimula yung trial kasi ito wala pa, markingan pa lang, pre-trial sa susunod. Mapag-usapan na yung threshold kasi si Aling Maring gusto niya yung threshold ibaba ng 15, hindi ho pwede. Alam naman natin, sinabi na Justice, ex-justices na si Ascuna o Chief Justice Ascuna at Chief Justice Davide kung ilan talaga ang pamantayan patungkol dito sa threshold. Ilan? Boto ng 24? Kung hindi ka man, wala ka man sa trial, ang sinasabi doon, buong 24 senador. Kailangan pagbotohan at makakuha ng 16. Hindi 14, hindi 15, kundi 16. Kung nasusubaybayan nyo yung mga video na yon, talagang maniniwala kasi yun mga ex-chief justice yun. Hindi yung ngawa lang ng ngawa si Aling Maring at sinasabi, na kailangan ibaba. Kita nyo na. Abogado yan, Abogado yan. Pero parang gusto lang ipamuka sa taong bayan, 15. Hindi naman pwede. Ano naman yung banat? Ang claim sa nangyari daw ho kahapon, ang binabanggit po ng ilang pong prosecutors, nangongopya lang daw po ang depensa doon sa mga testigo na inihaharap. Ayan ang sagot ni Atty. Powa. Doon sa isyong nangongopya. Okay, makinig kayo. Para may nalalaman kayo, Sabi ko nga sa inyo, ang depensa, may iba't ibang estratehiya, may iba't ibang galing, talino kung paano nila mapanalo ang laban na ito. So kung kayo sa prosecutor ay taga-prosecute at meron kayong strategy rin, sa defense, malamang. Kaso nga lang, ang problema, umpisa pa lang, ngaw-ngawa na. Ngayon, hindi nyo alam kung ano-ano yung mga background ng mga defense team. Kaya nawindang kayo. Eto pa. Sagutin mo, Atty. Powa. Nila. Ano po ang inyong tugon doon, attorney? Opo, ang tugon ko naman doon, Manong Ted, no? Of course, they're entitled to their opinion, pero yung pangungopya or sabi nila pag-adopt or mirroring, para sa akin naman po, hindi naman po siguro tama yung mga termino na gano'n. Dahil kung matatandaan nyo, paano po namin kukopyahin ang mga witnesses ng kabilang panig, halos sabay po kami
nagsubmit ng pre-trial brief. In fact, yung nagsasubmit po ang prosecution ng pre-trial brief, ako po ay nasa labasan ng Senado. Meron lang insidente nung araw na yon outside the impeachment issue, no, na nangyari. Kaya hindi muna ako pumasok. Pinauna ko muna yung insidente sa Senate, no. Ngayon, that's why medyo hindi po tayo sumasang-ayon dun sa komentong ganun dahil sabay naman po yung pre-trial brief. It's physically impossible for us to copy whatever is in their brief, no. Yun, nagkaintindihan na tayo ha. Hindi sumasang-ayon si Atty. Poa doon sa, At saka kanya-kanya kayong diskarte. 'Di ba? Wala ho yung kinopya-kinopya. Depensahan mo, mag-prosecute kayo, gawin nyo yung mga ebidensya nyo, maglabas kayo ng mga witnesses nyo. Andito ang defense team, maglalabas din sila ng kanilang mga ipanlatapat sa inyo. Kung ano yung nilalatag nyo, tatapatan yan. Pero hindi pa ngayon. Markingan pa lang tayo eh. Nasa marking stage pa lang tayo. Gusto nyo tapusin agad. Dahil meron ho, ito na yung sinasabi natin eh. Ito, dito ako bumibili ba sa mga, ito na. Magugulat ho kayo dahil, Kuya Goods, pumunta ho si Senator Alan Peter Cayetano, si SB Alan sa Sarangani. Talaga hong dinumog talaga sila ng taong bayan. Nagtataka tayo, bakit ba ang nire-request lang ng ating kababayan dyan sa Sarangani si Senator Robin Padilla, solve na sila kahit wala silang ayuda. Nadala-dala. Dahil dito, nako po, Karudi, talaga naman, iyak talaga dito, yung mga, yung pumunta doon na, ilan ba yon yung pumunta? Ilan yung pumunta doon na, bulok na 4 na senador. Ito, 2 lang, tinapatan sila. Natapatan ka agad. Alamin natin dito ha. Ipasok natin na, nako. Saan na ba yun? Mukhang naliligaw na ako ha. Ito. Ayun. Yan ha. You know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ay, ba't maliit? Yan po ang Yan. nasa Jeremiah 29:11. Si Jeremiah po ay kinikilala ng Hudyo, Muslim at Kristiyano. Ang mensahe po niya, kahit anong bigat ng ating inaharap, may planong maganda ang Panginoon sa atin. Tama po ba? Yes! Amen! At napansin niyo po yung dulo, plano ng pag-asa at kinabukasan. Meron po bang kinabukasan mga taga-Malapatan? Mayor, maganda ba ang inyong kinabukasan? Mayora, pakisabi sa katabi mo, maganda plano ni Lord sa iyo. Diba? So, alam niyo po, nung nagkalinog, pwede ako mag-practice magbisaya. So, nakipagstoryahan si Kong Carol sa ako. Ang pangutana ko sa kanya, unsa ang kinahanglan ng mga taga Sarangani? Unsang tabang? Ang sabi niya, dili na kinahanglan ng tabang, adto lang kayo doon. No? Sabi ko, adto ako doon, wala man lang dala. Sabi niya, dalhin mo si Robin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating kapatid, napaka-busy nito. Pero isang text ko lang, kailan ka pwedeng pumuntang Mindanao, text siya kaagad, Lunes o Martes. Diba? At katulad ni Robin, ang dami naming gustong sabihin sa inyo, pero hindi ito panahon ng salita. Panahon ito ng gawa. So Mayor, tanggapin nyo yung konti naming dalang bigas, tubig, grocery. Meron na sa warehouse po konting building material. Pero katulad din po ng kay Mayor Victor James. Yup. Kanina, Nawala. hindi natin masasabay-sabay, di ba? Nawawala. At kung sabay-sabay yung materyales at tulong, hindi matatapos yung mga bahay. So parang una-una,
hindi matatapos yung mga bahay. So parang una-una, Nawawala. Ano ba yan? Ano nangyayari? Mukhang naglalag tayo Mukhang humihina po yung internet natin. Naku. Ano nangyari? pero nagko-commit kami sa inyo, linggo-linggo magpapadala kami Sorry medyo naglalag tayo. ng tulong. Siguro Hanggang humina yung matapos internet po, natin. no? Si Senator Bato, Wait lang. may problema, pero nagpadala pa rin ng tulong. Sorry medyo Si naglag Senator tayo kanina, Jinggoy. no? Yung internet siguro natin nagkaroon ng problema. Pero sige yan, tuloy pa rin. So ayan kahit hindi ganun karami ang dala nila Senator SP Alan Cayetano at Senator Robin Padilla, tuwan-tuwa ho ang taga-Sarangani. So ngayon, siyempre alam naman natin kung sino yung endorso ni Senator Robin at Senator Alan Peter Cayetano. Kung sino ho yung pinupuntahan nila Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin dyan sa Sarangani, huwag niyong kalilimutan niya sa 2028. Pero yung pinuntahan ng 4 na bulok, yun, kalimutan nyo na yun. Ewan ko lang kung sila din yung pinuntahan dito. Hindi ko pa nakikita Nanindigan, ayaw niya na ang Senado ay maging dependent sa Malacanang. Nakakulong, pero nagpapadala pa rin siya ng tulong. Di ba? So ano pa yung mga kasamahan namin? Di ba? Kaya kami nandito, gusto nang sa payout na dala nila na para sa bawat isa sa inyo. So Mayor, you have 100% authority na mangulit sa amin. Yun! Every week, no, kung ano ang aming matutulong. So, pwede ba kaming magbalik-balik? God bless you. Sabihin nyo ulit sa inyong katabi nyo, maganda plano ni Lord sa inyo. Yun! Ayos! Siguro last message ko sa inyo, ang bata, hindi sinusunod ang sinasabi natin. Ang bata, sinusunod yung ginagawa natin. Di ba? Tama. So pag sinabi natin sa bata, alam nyo po, kahit saan kami pumunta, sa Davao, ang sabi, binubulong sa amin ni Robin, laban lang, laban. Laban daw. Iba-iba sinyales, may ganon, may ganon, may ganon, may opa. Di ba? Lahat, pero ang binubulong laban. So ang bata, ang nakikita niya. So dun po sa lubos na nahirapan ngayon, laban lang po Laban. Para makita po ng mga anak ng Malapan na kayo po ay titindig, kayo ay babangon at lalong gaganda ang inyong lugar. God bless you po. Alright. Anong lugar to? Sa Malapan, Tingnan nga natin kung sino yung mayor ng Malapan. Tama ba, Malapan? Sino ba ang mayor? Tingnan natin, Mayor ng Sarangani, Malapan. Tama ba? Lugar ba yon? Hindi ko kasi alam Kasulukuyang alkalde ng bayan sa Sarangani si Mayor Salway Jun Sumbo Jr. O yun! Akala natin yung pinuntahan ng 4 na bulok Kung yung pinuntahan ng 4 na bulok, naku, wag nyo suportahan. Napanood nyo ba yon yung 4 na bulok? Pumunta dyan sa Sarangani, pero malaki pala ang Sarangani, balik na naman tayo ulit dito sa defense team ni BP Sara. Defense team ni BP Sara tutulong din para dito sa mapamabilis ang pagmamarka ng mga dokumento. So ngayon, ang lumalabas dito, para mapabilis, hindi pwedeng pagsabayin Kung ebidensya nyo, ebidensya ng defense team, hindi pwede. Kung sa inyo yan, iba yung sa amin. Ganun ang sabi ni, yung pagpapaliwanag. Alamin natin ngayon. At mamaya, siguraduhin natin kung ano talaga yung threshold Kahit yung mga galing na abogado, alam ho kung ano at ilan ang threshold ng 2/3 ng 24 na senador. Tuloy-tuloy pa rin naman po yung marking natin na sessions. No? So this is the third day of the pre-trial conference. So I think what we can expect is both the defense and the prosecution naman po are trying to expedite. No? Ibig sabihin po nun ay sinusubukan natin talagang matapos sa lamang madaling panahon itong nagiging pre-marking. At we're working on it together. So hopefully naman po, maging maganda yung takbo. Nagiging orderly naman na po ang takbo since last Thursday pa, nung first day ng pre-trial. So we're very hopeful na matapos natin to. But again, the dami ng dokumento, which is normal for a case such as this.
in-expect natin baka hindi tayo matapos ngayong araw, baka umabot hanggang bukas or even Thursday, which is the original schedule naman po of the pre-trial conference. So, tingnan lang po natin, mamaya po, magbibigay pa kami ng karagdagang update sa inyo kung nasa na tayo sa market. Attorney, Ayos. may sinabi po kasi si Congresswoman Ministro na may proposal sila na common markings para sa same document. Yung documents ng prosecution, the defense is adopting common markings but you are not. Yes, because ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because we're just being very careful then with the way Yon ang sinasabi natin. Ang kanila-kanila, ang sa atin. Huwag niyo paghaluin ang puti at pula. Ang green at pula, tapos na ho ang kwento niyan. Diba? Kung kayo ho gusto yung madaliin, dito ho, kailangan mabusisi para hindi mabutasan at may panalo. Kung ano man yung binibintang nila kay Bibi Sara, isampal at mapapahiya sila pagdating ng araw. At especially, baka umaasa pa kayo, mga prosecutor. Baka umaasa pa kayo na makonvict si Bibi Sara, wag na ho kayo umasa. Kalimutan nyo na lahat. Lahat ng pinaghirapan nyo. Wala hong conviction na mangyayari. Kaya paulit-ulit ko na sinasabi, yung conviction nyo, ilusyon nyo na lang yan. Huwag na kayong umasa, ha? Yung pag-iilusyon, misan, sa tamang panahon, ginagamit. Tapos na ho ang kwento ng ilusyon nyo. Ito na ho ang katotohanan. Kahit yung magaling na abogado, meron pa isang abogado nagsasabi na yung conviction ay kailangan makuha ng 16 na boto. Paano ho yan? Hindi ho kayo talaga makakuha ng 16 na boto. Kaya nga sinasabi ko na dito sa inyo, wag na kayong mag-iilusyon. Sabihin nyo sa mga kasamahan nyo na mga dorobo na taga-kamara na pumirma sa impeachment, sabihin nyo, ibulong nyo, talo na kayo. Panalo pa rin ang mga Duterte. Ito, impeachment pre-trial conference na extend sa dami ng dokumento. Talagang may extend. Kasi nga, hindi papayag ang defense team na madaliin. Alam nyo kasi yung mga markings na yan, yan yung ginagamit para halimbawa, hugutin sa pre-trial o sa trial man, itong article of impeachment na hinain ng pangalawang dorobo. Diba? May marka na yun. Ito, nasa Exhibit 3-4. Ito yung sasagot natin. Diba? Ganun lang ho. Simplihan nyo lang. Huwag kayong maging tigil na sa pag-iilusyon. Dito tayo, Atty. Makalintal. Alamin natin kung ano yung nalalaman ng isang abogado na si Atty. Makalintal. Tayo sa Ayan impeachment. Ba't nyo nakikitang makakaabala, makakaapekto itong pagtatalo tungkol sa numero ng para makonvict ang isang akusado, Attorney Mac? Para sa akin lang naman, with due respect sa prosecution at saka defense, hindi naman po pwedeng baguhin nila. Hindi nila pwedeng baguhin ang numero. Sapagkat narin ang numero, sinasabi ng saligang batas, 2/3 vote of all the members of Congress of the Senate. Kaya lumalabas na 16 ang boto. At yan ay hindi bahagi ng pre-trial. Hindi pwedeng pag-usapan yan. Hindi pwedeng magkaroon ng agreement. Hindi pwedeng sabihin, ganito na lamang ang atin. Hindi po pwede yun. Kasi batas yan Saligang batas ang nagsabi na ganito ang numero. Kaya yan hindi pwedeng maging bahagi ng diskusyon o pagtatalo na magkakaroon lamang sila ng compromise agreement na ganito magiging basihan. Siyempre, taga-defense, they will always insist na yan ay 16. Sasabihin naman na, hindi, kailangan kasi minabawas na. Kaya hindi po pwedeng magkasundo ang dalawang yan kung yan ay pagtatalunan. Kaya yan ay maging abala lamang sa kanila at mag-aaksaya lamang sila ng panahon. Opo. Pero Attorney Mac, dahil ito'y napag-uusapan yung pag-iilusyon ng prosecution team. Hindi ba kayo naliliwanagan? Dalawang former Chief Justice at isang magaling na abogado. Sumagot na ho.
Ang sakit sa banks, ha? Madami na naman mag-iiyakan ito. For sure. Oo, ang dami yung inuubos na kwarta sa kaban ng bayan. Eto na ho solusyon. Anong gagawin nyo? May rebat ba kayo dito kay Atty. Makalintal para sabihin nyo na gawing 15 ang threshold ng, kung para makonvict si BP Sara? At doon sa mga in humble opinion na mga senador na all flock, makinig ho kayo mabuti. In humble opinion nga lang naman. Pero ang sabi dito, wala kayong pagtatalunan. Hindi nyo kailangan baliin kung ano yung nakalagay sa konstitusyon, ha? Ayan ang sinasabi natin, eh. Pagdating ng dulo, iyakan na kayo na. Ayoy. Dito mo malalaman kung talagang nag-aral ng law ang ibang prosecutor nandyan sa partido ni baka absent sila. No, pinag-aaralan itong mga nasa batas o nasa konstitusyon. Kung buhay lang si Senator Miriam Santiago, kung nabubuhay lang ho ang magaling na senadora, baka sabihan pa kayo mag-aral kayo, bumalik kayo sa grade 1. Woo! Panalo na ho tayo mga kasama. Marami namang mag-iiyakan ito. Naluluha na ako sa katatawa. Tuloy. Hindi ho ba pwede o kaya hindi ho ba ginagawa ng Supreme Court na parang motu proprio ay maglabas ng clarification tungkol diyan? Ay, hindi gagawa ng ganun ang Supreme Court kasi hindi naman sila nagbibigay ng mga advisory opinion eh. Hindi ganun ang ulit. Dapat magkaroon ng actual case or controversy. Pero para sa akin, Jerry and Tina, merong nakabimbi na petisyon si Senator Peter Cayetano, di ba? Na noong matanggal siya bilang Senate President, siya ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Kinwestiyon niya yan. Tao nga pala. Sa kanya. Oo. Ngayon, bahagi ng pagkaka-question niya dyan ay yung issue tungkol dyan sa 2/3 vote na yan. Yan sa mga ni-raise niya. Sinabi niya, paano mga detained prisoners na yan? Pwede ba silang bumoto? Yung mga missing, pwede ba silang bumoto? Paano na yung threshold na babago-bago? Inabago ng bagong majority. Sinabi nila 2/3 vote of those present. Pero maraming mga provision ng saligang batas na nagsasabi ng 2/3 vote of all the members. Kaya ang sabi ni Senator Peter Cayetano sa Korte Suprema, dapat ito ay i-resolve rin ninyo. Ngayon, dahilan ito ay kasama o bahagi ng petisyon ni Senator Peter Cayetano, palagay ko mas makakabuti kung ang ating Korte Suprema ay bibigyan ito ng pansin at gagawa na sila ng kanilang ruling sa bagay na ito. Yan naman ay depende sa Korte Suprema kasi baka sabihin na ng court na ay moot and academic na kasi yan dahil sa nanalo na si Senator Gatchalian. Ano yan? Wala na. Finish na ang laban. Ilang magaling na abogado, yung dalawa, former Chief Justice pa ang nagsasalita, na hindi ho pinabago at hindi pwedeng baguhin kung ano yung nalalaman at nasa saad sa saligang batas. Hindi ho pwedeng paglaruan ng saligang batas. Tandaan nyo, at doon sa mga abogado na nasa prosecutor teams, ako naman, galingan nyo. Para hindi ho kayo napapagtawanan. Yan ho kasi ang nagiging pananaw ng sambayan ng Pilipino. Na sinasabi nyo na hindi kayo papayag. At kung umabot ka sa ating video na ito, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Paki-like and share nyo ang ating video. At syempre, isubscribe nyo si Mang Banat. Suportahan natin dahil may potential ho ito. Suportahan lang natin. Ito yung kanyang channel. Lagi ko siyang pinopromote dito kasi gusto ko meron tayong katulong pagdating ng araw. Dito, sa mga bumabanat kay BP Sara, kay Tatay Digong, eto may kakampi na tayo. Yan, si Mang Banat. Tulungan natin paabutin na natin ng 100,000 subscribers.
subscribe nyo ang kanyang channel. At syempre, dito tayo sa shoutout segment natin. Shoutout bubulol na ako. Shoutout kay Jeremy Morales ng San Mateo Rizal. Shoutout din kay Ma'am Damanusan. Shoutout sa iyo. Ay, dito tayo. Meron pala akong nagpapa-shoutout sila. Bagong subscribers. Shoutout kay Sir Sims 6521 Novaliches, Quezon City. Shoutout po sa iyo. Aruel Villasarte. Shoutout po sa iyo sa Myanmar. Marilyn Bertudes ng Nueva Ecija. Yan, maganda dyan sa Nueva Ecija. At dito kay Jim Kim from Korea. Shoutout po sa inyo. Kailangan natin tandaan yung mga dorobo, yung mga pagmumukha ng mga dorobo. Kay Darlene na Vino, shoutout sa iyo ha. Lagi siya nanonood sa atin. Richel Pareño, Singapore naman siya nanonood. Kay Malu, the Survivor Mix Club sa Hong Kong, laging naka-antabay. Marabs 5117, shoutout po Lily Valenzuela, shoutout po sa iyo. Pampulangi Bicol, shoutout po sa iyo. Sagbot, oo, sa Turkey naman siya nanonood, shoutout sa iyo, Ma'am Sagbot. Arlene Guay, shoutout po sa iyo. Dimple Asubar, shoutout sa iyo, Nelson Gatusang, shoutout. JBNB, shoutout po sa iyo, Kuya Goods, morning, grabe talaga. Ang balita, opo, totoo. Jean Gray, Lorissimo, ayan, si Ma'am Jean Gray, Jean Jerry, ayan, ngayon ko lang uli siya na from Vancouver. Ma'am Jean Jerry, shoutout po sa iyo, Mary Ann Tatoy, shoutout po sa iyo. Erlinda De Quiros, shoutout po sa iyo. Concepcion Masiling, shoutout po sa inyo. Agapito Magalit, shoutout po. Isipon pa rin tayo. Erlinda Mendez, shoutout po sa iyo. Marciano De Jesus, Ma'am Nigris, ayan si Ma'am Nigris, sa Kuwait ito tama ba? Shoutout po sa iyo, Ma'am Nigris. Vin Agustin, shoutout po sa iyo. James Bert Castro, shoutout po si Emma Jeronimo, shoutout po sa iyo. Clark Olpus, shoutout po. Patricio Ampon, shoutout po ng bonggang-bongga. Veronica Casimiro, shoutout po sa iyo. Divina Remigio, shoutout po. Sono Operio, shoutout po. Cesar Macaranas, shoutout po sa iyo. Henry Lario, shoutout po. Mario Amamag, shoutout po. Artur Mabulay, shoutout po sa inyo. Colleen Amber, shoutout po. Mary Ann De Leon, ayan, shoutout po sa iyo. Elmer Tuico, user SDB Junior, shoutout po sa iyo. Cassie Nibriha, ayan, si Cassie, kaano-ano niya kaya si Serbong Nibriha. Catherine Ramos, shoutout po sa iyo. Erlinda Mendez, shoutout po. Ma'am Malu, Survivor Mix Club, shoutout. Let Evangelista, shoutout po. Virginia Milagros Legaspi, shoutout po sa iyo. Novilla, Raymart Mendoza, Beverly Villa, shoutout po sa inyo. Sagbot, yan si Ma'am Sagbot, sa Turkey, Dante Bartolaba, shoutout po sa iyo. Lorena Sarim, Usta Dakob, yan, shoutout sa iyo, Merlin Policarpio, Ma'am Damanusan, Mima Flor, si Ma'am Mira Flor, Mary Tantaro, Mary Ann Tatoy, shoutout po sa inyo. Divina Ramirez, shoutout po. Maiko Loayon, shoutout po. Zoe, shoutout po sa inyo. Arlene Sulit, shoutout po sa iyo. Kim Santos, shoutout po. Romulo Forto, Vicky Sedino, Conrado Ape, Virginia Milagros Legaspi, Eddie Davad. Yan, at kung umabot sa ating video na yan. Ang paglalambing ko sa inyo, i-like, share nyo yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!